Sir, baka ngayong buwan or sa ilang buwan lamang? Yung yung harvest natin, ang ano naman natin up to July, na stocks, wala namang problema. Pero tatanim ulit tayo ng etong May. So, continuous naman yung pagtanim natin ng Okay, ibig sabihin may sapat. Kapag may sapat na supply, sir, yung presyo hindi magbabago. yung presyo sa ngayon kasi ang presyo ng farm gate nasa 27 to 28 pesos, no? So around 49 to 50 pesos ang retail, dapat nasa 50 pesos more or less. Ay, sir, sandali. Parang, meron pa ho bang 20 or 40 sa paglilibot ho ninyo? Yung 40 is yung subsidized ng ating gobyerno. Mm-mm. Yung inaano sa mga LGU, may mga 20 pesos na dinidistribute sa mga senior citizens at yung PWD. So far, yun ang monitoring natin. Oo. Okay, sir. Sakaling mangyari, worst scenario, sa nangyayari pong gera ngayon dyan sa Middle East, ulitin ko lang, hindi po tayo mauubusan ng bigas at hindi rin po tataas yung presyo ng bigas. Yeah, with the price of palay ngayon, magtatanim pa naman yung mga magsasaka. And sa tingin natin, may encourage ka na magtanim. Oo, kasi kanina sir sa hearing, kasi possible daw na umakyat sa 67.12 yung per kilo. Yung worst scenario siguro ang pinag-uusapan, pero sa tingin namin hindi naman darating doon. Oh, sir, yung mga inaangkat natin kung meron pa man or kung meron pa, ito ang maapektuhan ng presyo? Yung inaangkat natin, sa ngayon, nakikita naman natin doon sa based on world market price, wala pa naman hindi natin nakikita na gano'n ang presyo. So with the situation na umakyat pa yung fuel, pwedeng tumaas pero hindi naman siguro gano'n katid. Oo. Sir, kasi di ba yung mga magsasaka, gumagamit ho yan traktora. Yung iba ho dyan sa probinsya, ibababa pa ho nila sa mga, may gagamit pa rin po ng gasoline. So, uulitin ko lang sir, hindi madadagdagan yung binibili naming bigas ng halaga. Yung effect kasi ng tanim ngayon, kasi yung harvest natin ngayon, nag-harvest tayo. Ang effect ngayon is yung harvester tsaka yung delivery. No? Pero kung mag-start sila magtanim ng May, from start yun, ibig sabihin, from punla, ito is mag-harvest ng mga August time. Mm-mm. So yun, apektado dun sa presyo ng pagtanim ng palay ngayon. So yun ang effect dun sa August time tataas. Okay. So itong mga yung bigas during this time pa, wala po ito epekto. Pero yung itatanim at i-harvest sa August, yun may epekto kasi yung pataba, etc. Para sa Sir? Yes. Mm-mm. Yes. Okay. Doon apektado na yung pagtanim and yung Alam niyo sir, may isang palengke akong pinuntahan nung Sabado kasi bumibili na ho kami ng sako kalahati. Nagtanong ako, actually kilala siyang bentahan ng mga bigas. Sabi ko, wala na ba yung 40, 48? Wala na sir, 50 na sir yung nila sir, pinakamababa. yeah, di ba nabanggit ko kanina yung Oo. harvest Sir, kasi ba't ganun? nasa 27 to 28 pesos. Oo. So, pag nagiling kasi yung palay, more or less nasa 44 pesos yung nagiling. So, pagka-delivered na sa wholesaler, retailer, plus 6 pesos yan more or less. So, 50 pesos ang lalabas. So kung hindi ka kasama doon sa special group na nabibigyan ng mas murang bigas,
talagang hindi kakayanin yung ganung presyo, sir, di ba? So far naman ang presyo natin compared dun sa Asian country, Oo. more or less nandun ang presyo ng average retail price din. Sir, sandali kung pwede ko pong isingit ito, no? Dati kasi ang favorite natin ay noodles. Pero ngayon napunta na ako sa itlog kasi ito yung kaya ng ating bulsa. May pagtaas ho ba, pagbabago sa presyo ng itlog? Yeah, stable naman ang itlog, no? Kasi malaki naman ang local production natin. Compare last year, yung presyo naman almost the same lang with the same month last year. Magkano po ang presyo sa palengke, sir? Ang sa amin kasi farm gate Oo. Nasa medium size, nasa 580 ganun ang Oo. presyo. So papatak siya ang pinakamura. I-correct niyo po ako, sir, 6.50 to 7 pesos or 10 pesos? Medium size baka 750 ganun. Yun ang presyo. Ay, wala itong hindi ito maapektuhan ng gera. Sa ngayon hindi pa, no, dahil nakita naman natin yung feeds hindi pa naman tumataas, pero yung pag-purchase ulit siguro ang effect nan is after another round, mga 30 to 45 days. Kumusta naman ho yung mga magsasaka, sir? Nakatanggap na ho ba ng ayuda? Yun ang hinihintay natin. Oo, sir, salamat sa inyo at nandiyan kayo para sa amin. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Thank you. Maraming salamat. DZXL. Si Sir Rosendo Exclusive. ng Sinag. Okay. Walang pagbabago yung